Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Paglalantad sa mga Antikristo. Ika-10 item. Hinahamak nila ang katotohanan, lantarang nilalabag ang mga prinsipyo, at binabaliwala ang mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos. Ika-3 bahagi. Ika-2, hinahamak ang laman kung saan nagkatawang tao ang Diyos. Ang paksa ng huling pagbabahaginan ay ang ika-10 pagpapamalas ng mga Antikristo. Hinahamak ang katotohanan, lantarang nilalabag ang mga prinsipyo, at binabaliwala ang mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos. Ang item na ito ay higit pang hinati sa 3 pang seksyon para sa detalyadong pagbabahaginan. Ang unang seksyon ay hinahamak ang pagkakakilanlan at diwa ng Diyos. Ang pangalawa ay hinahamak ang laman kung saan nagkatawang tao ang Diyos. At ang pangatlo ay hinahamak ang mga salita ng Diyos. Ginagamit ang 3 seksyong ito para himayin ang ika-10 item ng iba't ibang pagpapamalas ng mga Antikristo. Naibahagi na ang unang seksyon, at para sa pangalawang seksyon, hinahamak ang laman kung saan nagkatawang tao ang Diyos. Ito ay hinati-hati sa 4 para sa pagbabahaginan. Ano-ano ang 4 na bahaging ito? Una, paninipsip, pambobola at mga salitang masarap pakinggan. Pangalawa, pagsisiyasat at pagsusuri at pati kuryosidad. Pangatlo, depende sa kanilang lagay ng loob ang pagtrato nila kay Kristo. At pang-4, pakikinig lang sa sinasabi ni Kristo pero hindi sumusunod o nagpapasakop. Ang unang 2 bahagi ay napagbahaginan na noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, pagbabahaginan natin ang ika-3 bahagi. C. Depende sa kanilang lagay ng loob ang pagtrato nila kay Kristo. Ang ika-3 bahagi ay depende sa kanilang lagay ng loob ang pagtrato nila kay Kristo. Titingnan natin ang iba't ibang pagpapamalas ng mga Antikristo batay sa simpleng pariralang ito. Sa inyong impresyon o mula sa inyong nakita at naranasan, hindi ba't dapat mayroong ilang halimbawa tungkol sa bahaging ito? Sinasabi ng ilang tao, "Hindi ko pa nakaugnayan si Kristo. Nakarinig lang ako ng mga sermon niya. Wala akong tunay na karanasan sa pagpapamalas na ito, ni hindi ko nakita ang iba na nagpapakita nito sa realidad." Para sa mga may tunay na karanasan sa bahaging ito, mayroon ba kayong mga damdamin o pangunawa na tumutugma rito? Wala? Kung gayon, talagang kailangan nating magkaroon ng malalimang pagbabahaginan, hindi ba? Sa panlabas, ang bahaging ito ay may kinalaman sa iba't ibang saloobin at pagpapamalas kapag ang mga tao ay nakikipag-ugnayan kay Kristo. Sa katunayan, mula sa bahaging ito, hindi lamang makikita ng isang tao ang iba't ibang pagpapamalas at saloobin ng mga tao sa laman kung saan nagkakatawang tao ang Diyos, kundi makikilatis na rin ang mga tunay na saloobin at pagpapamalas ng mga tao sa Diyos sa kanilang pagtrato sa laman kung saan nagkatawang tao ang Diyos. Ibig sabihin, mula rito,
Malinaw kung ano ang saloobin ng mga tao sa pagtrato sa Diyos mismo na may pagkakakilanlan at diwa ng Diyos. At kung mayroon man silang may takot sa Diyos na puso, tunay na pananalig at totoong pagpapasakop. Kapag humaharap sa iba't ibang sitwasyon, ang mga saloobin ng mga tao kay Kristo ay nagbubunyag ng kanilang mga saloobin sa Diyos na kanilang sinasampalatayaan. Sa pagtrato sa ordinaryong taong ito, kay Kristo, kung mayroon ka mang anumang kuro-kuro, tunay na pananalig, o totoong pagpapasakop, ang nagpapahiwatig kung mayroon kang tunay na pananalig at totoong pagpapasakop sa Diyos na iyong sinasampalatayaan sa Diyos mismo. Sa pagtrato ng mga tao sa Diyos sa langit, ang kanilang mga saloobin, pananaw, at kung ano ang totoong iniisip nila, ang mga ito ay malabo, hindi ibinubunyag ang kanilang mga tunay na saloobin sa Diyos. Gayunpaman, kapag talagang nakatagpo ng mga tao ang Diyos at nakita ang nahahawakang katawan na dugo at laman kung saan nagkakatawang tao ang Diyos, ang kanilang mga tunay na saloobin sa Diyos ay ganap na nabubunyag. Ang mga salitang sinasabi ng mga tao, ang kanilang mga iniisip, ang mga pananaw na itinatatag at pinanghahawakan nila sa kanilang puso, at maging ang kanilang mga iniisip at saloobin kay Kristo sa kanilang puso, sa katunayan ay iba't ibang pagpapamalas ng kung paano nila tinatrato ang Diyos. Dahil ang Diyos sa langit ay hindi nakikita at hindi nahahawakan kung ano ang iniisip ng mga tao sa Kanya, kung paano nila siya tinatrato, kung paano nila siya nililimitahan, at kung sila ba ay mapagpasakop, talagang walang pamantayan ang mga tao upang masukat kung ang kanilang mga pagpapamalas ay tama o umaayon ba sa katotohanan. Pero kapag ang Diyos ay nagkatawang tao bilang si Kristo, lahat ng ito ay nagbabago. Nagkakaroon ng pamantayan para sukatin ang lahat ng pagpapamalas at saloobin ng mga tao sa Diyos. Ginagawa nitong malinaw ang mga totoong saloobin ng mga tao sa Diyos. Madalas, iniisip ng mga tao na mayroon silang malaking pananalig sa Diyos at tunay na pananampalataya. Nararamdaman nilang ang Diyos ay dakila, pinakamataas at kaibig-ibig. Pero refleksyon ba ang mga ito ng kanilang tunay na tayog o isang lagay ng loob lamang? Mahirap tukuyin. Kapag hindi nakikita ng mga tao ang Diyos, kahit gaano man kabuti ang kanilang intensyon sa pagtrato sa Kanya, ang kanilang pagtrato sa Kanya ay palaging nahahaluan ng kalabuan, kahungkagan at impraktikalidad, palaging puno ng ilang walang kabuluhang imahinasyon. Kapag talagang nakita at nakipag-ugnayan ang mga tao sa Diyos, ang lawak ng kanilang pananalig sa Diyos, ang antas ng kanilang pagpapasakop sa Diyos, at kung mayroon ba silang tunay na pagmamahal sa Diyos ay ganap na nabubunyag. Sa makatuwid, kapag ang Diyos ay nagkatawang tao, lalo na kapag siya ay naging isang tao na ordinaryo hanggat maaari, para sa lahat ng tao, ang laman na ito, ang ordinaryong taong ito, ay nagiging isang pagsubok para sa lahat at nagbubunyag din sa pananalig at tunay na tayog ng bawat tao. Maaaring nagawa mong sumunod sa Diyos noong una mong kinilala ang Kanyang pag-iral, pero nang tinanggap mo ang Diyos na nagkatawang tao, nang makita mo ang Diyos na naging isang ordinaryong tao, ang iyong isipan ay nagiging puno ng mga kuro-kuro.
Sa pagkakataong ito, ang Kristo na iyong sinasampalatayanan, ang ordinaryong taong ito, ay nagiging pinakamalaking hamon para sa iyong pananampalataya. Kaya, ngayon, pagbahaginan natin ang epekto na mayroon ang ordinaryong taong ito, ang laman kung saan nagkatawang tao ang Diyos, si Kristo, sa mga tao, at ang mga tunay na pagpapamalas na ipinapakita ng mga tao sa ordinaryong taong ito, kay Kristo na nagbubunyag sa kanilang iba't ibang tunay na saloobin at pananaw sa Diyos. Ang pangunahing nilalaman ng ikatlong bahagi ay nadepende sa lagay ng loob ng mga tao ang pagtrato nila kay Kristo. Ang mismong tinutukoy ng lagay ng loob na ito ay ang sentro, ang focus ng pagbabahaginan natin ngayon. Siyempre, ang lagay ng loob na ito ay isang metonimiya lamang, isang pangkalahatang paglalarawan. Hindi ito isang lagay ng loob. Sa likod nito ay nagkukubli ang iba't ibang kuro-kuro at imahinasyon ng mga tao, pati na rin ang lahat ng uri ng kanilang tiwaling disposisyon, maging ang kanilang satanikong kalikasang diwa. Kapag ang isang tao ay hindi nahaharap sa anumang balakid sa paggawa ng kanyang mga tungkulin sa sambahayan ng Diyos, walang anumang nakakaapekto sa kanyang lagay ng loob, at lahat ay napakaayos, madalas silang nakapagdarasal sa harap ng Diyos, at namumuhay ng isang buhay na napakaregular, puno ng kagalakan at kapayapaan. Ang kapaligiran sa palibot nila ay napakaayos din. Karamihan sa mga kapatid ay magkakasundo. Madalas silang ginagabayan ng Diyos sa kanilang pagtupad ng mga tungkulin at sa pag-aaral ng mga propesyonal na kasanayan. Nagbibigay ng kaliwanagan at pagtanglaw at medyo malinaw ang mga prinsipyo ng pagsasagawa. Lahat ay napakanormal at maayos. Sa panahong ito, nararamdaman ng mga tao na mayroon silang malaking pananalig sa Diyos. Nararamdaman nila sa kanilang puso na malapit sila sa Diyos. Madalas silang nakakaharap sa Diyos para magdasal at magtapat. Nararamdaman nilang malapit ang ugnayan nila sa Diyos at para sa kanila ay labis na kaibig-ibig ang Diyos. Ang kanilang lagay ng loob sa panahong ito ay napakaganda. Madalas silang namumuhay sa kapayapaan at kagalakan, aktibong nagsasalita sa mga pagtitipon, at nagagawa nilang magdasal magbasa ng mga salita ng Diyos at araw-araw na regular na mag-aral ng mga himno. Kapag ang lahat ay napakaayos at wala talagang hadlang, patuloy na nagpapasalamat ang mga tao sa Diyos sa kanilang puso. Tahimik silang nagdarasal sa Diyos at nagpapasya silang igugol ang kanilang sarili para sa Diyos sa buong buhay nila. Ialay ang lahat ng mayroon sila at tiisin ang mga paghihirap at magbayad ng halaga upang matupad ang kanilang mga tungkulin ng maayos. Pakiramdam nila na ang Diyos ay napakadakila, napakakaibig-ibig, at mayroon silang determinasyon at kagustuhan na ialay ang kanilang sarili sa Diyos. Inilalaan ang kanilang buong buhay sa Kanya. Hindi ba't ang kondisyong ito ay napakaaktibo at positibo? Mula rito, tila makikita natin ang katapatan ng mga tao, ang kanilang pagmamahal sa Diyos, at ang mga sakripisyo na kanilang ginagawa. Lahat ay mukhang napakaganda, mapayapa at maayos. Mula sa lahat ng pagpapamalas na ito, tila ang mga tao ay aktibo lang ginagawa ang kanilang bahagi. Nakikipagtulungan sa gawain ng Diyos
at sa kanyang mga hinihingi nang walang anumang hindi kanais-nais. Sa gayon, sa kanilang puso, patuloy silang nagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat sa Diyos sa langit at nagpapasalamat kay Kristo sa lupa, puno ng walang hanggang pagmamahal at pagpipitagan kay Kristo. Tuwing kinakanta nila ang mga salitang, "Ang di mahalagang taong ito" sa mga himno, sila ay labis na naaantig. Iniisip nila, totoo nga na ang di mahalagang taong ito ang nagligtas sa akin, ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito, na nagpapahintulot sa akin ngayon na gawin ang aking tungkulin bilang isang nilikha sa sambahayan ng Diyos. Maging ang ilang tao ay direktang nagdarasal. O, praktikal na Diyos, Diyos na nagkatawang tao, Kristo, pinapasalamatan kita, pinupuri kita, sapagkat ibinigay mo sa akin ang lahat ng pagpapalang ito. Biniyayaan mo ako. Ikaw ang Diyos sa aking puso. Ikaw ang lumikha. Ikaw ang nais kong sundan. Handa akong igugol ang aking sarili para sa iyo sa buong buhay ko. Ang lahat ng eksenang ito ay napakapayapa, napakaganda, at tila ganap na nagkakasundo, na para bang ang maligtas ay napakadali at walang kahirap-hirap. Pero pwede bang magtagal ang pagkakasundo at kapayapaang ito magpakailanman? Pwede ba itong manatiling hindi nagbabago? Hindi ito ganoon kasimple. Una, ang kanilang pag-uugali kapag nahaharap sila sa pagpupungos. Sa proseso ng paggawa ng kanilang mga tungkulin, hindi maiiwasan na mabunyag ng mga tao ang kanilang mga tiwaling disposisyon, na magreklamo sa mga sitwasyong kanilang kinahaharap, na magkaroon ng mga sariling pananaw, at ang higit pa ay ang gawin ang mga bagay ng sutil at pabigla-bigla. Sa gayong mga sitwasyon, hindi maiiwasan na harapin ng mga tao ang pagpupungos. Kapag nahaharap sa pagpupungos, ang isang tao ba na puno ng kasigasigan, na puno ng mga imahinasyon at kuro-kuro tungkol sa Diyos, ay talagang may tayog na harapin ang lahat ng ito, na tunay na maranasan ang lahat ng ito at mapagtagumpayan ang gayong mga sitwasyon? Nagbubunga ito ng isang katanungan at naririto ang problema. Kapag nararamdaman ng mga tao na ang lahat ay napakaganda, kapag nararamdaman nila na ang Diyos ay napakakaibig-ibig, na mahal ng Diyos ang mga tao, na ang kanyang pagmamahal ay napakadakila at napakatotoo, at pagkatapos ay nahaharap sila sa pagpupungos, sa pagbubunyag, ang mga hindi nakakaunawa sa katotohanan ay madalas na naguguluhan at nalilito, natatakot at nangangamba. Bigla nilang nararamdaman na para silang nalugmok sa kadiliman, na hindi magawang makita ang landas sa harapan, na hindi alam kung paano haharapin ang kasalukuyang sitwasyon. Kapag humaharap sila sa Diyos, hinahanap nila ang parehong mga damdaming mayroon sila noon, nagdarasal ng may parehong lagay ng loob, mga kaisipan, pananaw, at saloobin tulad ng dati. Pero sa tingin nila ay hindi nila maramdaman ang Diyos. Kapag sa tingin nila ay hindi nila maramdaman ang Diyos, nagsisimula silang mag-isip, ayaw na ba sa akin ng Diyos? Itinataboy na ba ako ng Diyos?
Maaari kayang dahil sa aking tiwaling disposisyon ay ayaw na sa akin ng Diyos? Ititiwalag na ba ako ng Diyos? Kung ganoon, hindi ba't katapusan ko na? Ano pa ang silbi ng aking pag-iral ngayon? Ano pa ang silbi ng pananampalataya sa Diyos? Mabuti pa ay huwag na akong manampalataya. Kung hindi ako nanampalataya, baka may magandang trabaho na ako ngayon, isang matiwasay na pamilya, isang magandang kinabukasan. Hanggang ngayon ay walang naidulot na kahit ano sa akin ang pananampalataya sa Diyos. Pero kung talagang titigil ako sa pananampalataya, hindi ba't mangangahulugan iyon na masasayang ang lahat ng pagsisikap ko dati? Na walang saysay ang lahat ng aking naging sakripisyo at pagugol? Sa mga pagninilay na ito, bigla silang nakakaramdam ng pagkalumbay at pagkaasiwa sa kanilang buong katawan. Iniisip nila, ang Diyos sa langit ay napakalayo at itong Diyos sa lupa, bukod sa pakikipagbahaginan at pagbibigay ng katotohanan, ano pa ba ang maitutulong niya sa akin? Ano pa ba ang maibibigay niya sa akin? Parang napakawalang halaga niya at sobrang walang konsiderasyon. Ano bang masama sa pagkakaroon ng kaunting tiwaling disposisyon? Kung pinangasiwaan ito sa paraan ng tao, palalampasin ng Diyos ang pagkakaroon ng mga tao ng kaunting tiwaling disposisyon. Pangangasiwaan niya ito ng may kaluwagan at hindi niya pagtutuunan ng pansin ang maliliit na pagkakamali ng mga tao. Bakit ako pinupungusan at dinidisiplina ng Diyos ng ganito at binabaliwala pa nga niya ako dahil lang sa maliit na bagay na ito? Hindi malaking usapin na magbunyag ng gayong tiwaling disposisyon sa ganitong uri ng sitwasyon. Pero talagang kinamumuhian ako ng Diyos. Mahal ba talaga niya ang mga tao o hindi? Saan nabubunyag ang kanyang pagmamahal? Paano niya mismo minamahal ang mga tao? Ano't anuman, sa sandaling ito, hindi ko na maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Kapag hindi nila maramdaman ang pagmamahal ng Diyos, nararamdaman nila kaagad na napakalayo nila sa Diyos sa langit at mas malayo pa sa Kristong ito sa lupa, sa ordinaryong taong ito. Kapag nararamdaman nila ang pagkalumbay sa kanilang puso, paulit-ulit silang nagdarasal at paulit-ulit na inaalo ang kanilang sarili. Huwag kang matakot. Ilagay mo ang iyong pag-asa sa Diyos sa langit. Ang Diyos ang aking sanggalang. Ang Diyos ang aking lakas. Mahal pa rin ng Diyos ang mga tao. Sa sandaling ito, nasaan ang Diyos na sinasabi nila? Sa langit, sa lahat ng bagay, ang Diyos na iyon ang tunay na nagmamahal sa mga tao. Ang Diyos na tinitingala at iniibig ng mga tao na maaaring maging kanilang kalasag. Ang tutulong sa kanila sa lahat ng oras at maaaring umalo sa kanilang puso. Siya ang sandigan ng kanilang espiritu, puso at laman. Pero batay sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos na ito na nasa lupa, wala na ngayong anumang sandigan sa puso ng mga tao. Nagbabago ang saloobin nila. Sa anong sitwasyon ito nagbabago? Kapag nahaharap sila sa pagpupungos at pagbubunyag at nakakaranas sila ng mga dagok, nabubunyag ang kanilang tunay na pananalig. Kapag naharap ang mga tao sa pagpupungos, ang kanilang di umano'y tunay na pananalig ay agad naghahanap ng sandigan sa malabong Diyos sa langit.
Pagdating naman sa nakikitang Diyos sa lupa, ano ang saloobin nila? Ang unang reaksyon ng mga tao ay ang tumanggi at bumitiw, ang hindi na umasa o manampalataya, kundi umiwas sa Kanya, magtago at lumayo sa Kanya. Ganito ang uri ng lagay ng loob na mayroon ang mga tao. Kapag naharap ang mga tao sa pagpupungos, ang katotohanang nauunawaan ng mga tao, ang kanilang di umano'y totoong pananalig, katapatan, pagmamahal at pagpapasakop ay nagiging napakarupok. Kapag nagbabago ang lahat ng kalagayang ito, nagbabago rin ang kanilang saloobin sa Diyos na nagkatawang tao. Ang kanilang mga dating sakripisyo, ang kanilang di umano'y katapatan, paggugol, at ang halaga na kanilang ibinayad, pati na ang kanilang di umano'y pagpapasakop, ay nabubunyag sa sandaling ito hindi bilang anumang uri ng pagkamatapat o totoong pagpapasakop, kundi kasigasigan lamang. At ano ang nakahalo sa kasigasigang ito? Ito ay nahahaluan ng mga damdamin ng tao, kabutihan ng tao, at pagkampi ng tao. Ang pagkamping ito ay maaari ding maunawaan bilang pagkamainitin ng ulo, gaya ng, kung susunod ako sa isang tao, dapat akong magpakita ng totoong pagsuporta sa kapatid, maging handang ialay ang aking buhay para sa kanya, igugol ang aking sarili, humarap sa panganib para sa kanya, ialay ang lahat para sa kanya. Na isang pagpapamalas ng pagkamainitin ng ulo ng tao. Ang gayong mga pagpapamalas ng tao ay nabubunyag sa sandaling ito. Bakit nabubunyag ang mga ito? Ito ay dahil sa mga isipan at pananaw ng mga tao, tila tinanggap na nila na ang ordinaryong taong ito ay ang Diyos na nagkatawang tao, si Kristo, ang Diyos, at siya ay nagtataglay ng pagkakakilanlan ng Diyos. Pero kung titingnan ang kanilang aktwal na tayog, ang katotohanang kanilang nauunawaan at ang kanilang kaalaman tungkol sa Diyos, hindi talaga nila tinanggap ang ordinaryong taong ito, ni itinuring ang ordinaryong taong ito bilang si Kristo, bilang Diyos. Kapag maayos ang lahat, kapag ang lahat ay ayon sa kanilang kagustuhan, kapag nararamdaman ng mga tao na pinagpapala, tinatanglawan, ginagabayan, at binibiyayaan sila ng Diyos, at kapag ang kanilang natatanggap mula sa Diyos ay naaayon sa kanilang mga kuro-kuro at imahinasyon, kaya nilang tanggapin ng subjektibo ang ordinaryong taong pinatotohanan ng Diyos bilang Diyos ng tao. Gayunpaman, kapag nagbago ang lahat ng kalagayang ito, kapag inalis ng Diyos ang lahat ng bagay na ito, at kapag ang mga tao ay walang totoong pagkaunawa at wala silang totoong tayog, nabubunyag ang lahat ng tungkol sa kanila at ang kanilang nabubunyag ay ang kanilang mismong totoong saloobin sa Diyos. Paano lumilitaw ang totoong saloobin na ito? Saan ito nagmumula? Nagmumula ito sa tiwaling disposisyon ng mga tao at sa kanilang kawalan ng kaalaman tungkol sa Diyos. Bakit ko sinasabi ito? Ano ang tiwaling disposisyong ito sa mga tao? Matapos nagawang tiwali ni Satanas, sa loob ay nag-iingat na ang mga tao laban sa Diyos at bumubuo sila ng isang hadlang laban sa Kanya. Ano man ang ginagawa ng Diyos, palagi nilang iniisip, sasaktan ba ako ng Diyos? Ang ugnayan ba sa pagitan ng mga tao at ng Diyos ay simpleng usapin lamang
ng pagkakaroon ng hadlang. Ganoon ba ito kasimple? Hindi lamang ito usapin ng pagkakaroon ng hadlang. Ito ay problema ng dalawang magkaibang diwa. Ang mga tao ay may mga tiwaling disposisyon. May tiwaling disposisyon ba ang Diyos? Wala. Kung gayon, bakit mayroong salungatan sa pagitan ng mga tao at ng Diyos? Bakit mapanlaban ang mga tao sa Diyos? Nasaan ang dahilan nito? Nasa Diyos ba o nasa mga tao? Nasa mga tao. Halimbawa, kung may pagtatalo ang dalawang tao at tumigil sila sa pakikipag-usap sa isa't isa, kahit na magsalita sila, ito ay magiging paimbabaw lamang ng may hadlang na nabuo sa kanilang puso. Paano nabubuo ang hadlang na ito? Ito ay lumilitaw dahil mayroon silang magkaibang pananaw na hindi magkatugma at walang handang bumitiw sa kanilang pananaw na humahadlang sa pagkakaisa. Ganito nabubuo ang mga hadlang sa pagitan ng mga tao. Pero kung ilalarawan natin ang relasyon ng mga tao at ng Diyos bilang simpleng pagkakaroon ng hadlang, hindi ba't masyado itong mababaw? Hindi natutumbok ang punto? Totoong may hadlang, pero kung gagamitin lang natin ang salitang hadlang para ipaliwanag ang problema ng tiwaling disposisyon ng mga tao, iyon ay masyadong magaan. Ito ay dahil matapos na gawang tiwali ni Satanas, ang mga tao ay may satanikong tiwaling disposisyon at diwa, at ang kanilang likas na kalikasan ay mapanlaban sa Diyos. Si Satanas ay mapanlaban sa Diyos. Itinuturing ba nito ang Diyos bilang Diyos? May pananalig ba ito o pagpapasakop sa Diyos? Wala itong tunay na pananalig ni tunay na pagpapasakop. Ganito si Satanas. Ang mga tao ay katulad ni Satanas. Taglay nila ang tiwaling disposisyon at diwa ni Satanas, at wala rin silang totoong pananalig at pagpapasakop sa Diyos. Kaya, pwede ba nating sabihin na may hadlang sa pagitan ng mga tao at ng Diyos dahil sa kawalan ng totoong pananalig at pagpapasakop? Ito ay nagpapahiwatig lamang na ang mga tao ay mapanlaban sa Diyos. Kapag ang ginagawa ng Diyos ay naaayon sa mga kagustuhan, lagay ng loob, at pangangailangan ng mga tao, kapag natutugunan ang kanilang mga kagustuhan at ang lahat ay nagiging maayos para sa kanila at ayon sa kanilang kagustuhan, nararamdaman ng mga tao na ang Diyos ay napakakaibig-ibig. Pero ang pakiramdam ba na ito ng pagiging kaibig-ibig ng Diyos sa gayong mga pagkakataon ay tunay? Ito ay pagsasamantala lamang ng mga tao. Nag-aalay ng ilang magandang salita bilang kapalit. Ito ay kilala bilang pag-aani ng mga benepisyo at pagkatapos ay pagkukunwaring mabait. Sa gayong mga sitwasyon, ang mga salitang sinasabi ba ng mga tao ay nagpapakita ng totoong kaalaman sa Diyos? Ang kaalaman bang ito sa Diyos ay tunay o peke? Ang kaalamang ito ay hindi naaayon sa katotohanan ni sa diwa ng Diyos. Hindi ito isang tunay na kaalaman, kundi isang imahinasyon, isang kuro-kurong nagmumula sa mga damdamin at pagkamainitin ng ulo ng tao. Kapag ang kuro-kurong ito ay nabasag, nalantad at nabunyag, nadidismaya ang mga tao. Ito ay nagpapahiwatig na lahat ng kanilang nais makamit ay kinuha na.
Hindi ba't ang dating pananaw ng mga tao na kaibig-ibig at mabuti ang Diyos sa iba't ibang paraan ay napuna at nakondena na? Ito ay eksaktong kabaligtaran ng kanilang pinaniniwalaan noon. Kaya bang tanggapin ng mga tao ang katunayang ito? Hindi. Kapag walang ibinibigay ang Diyos sa iyo, tinutulutan ka lamang niyang mamuhay ayon sa kanyang mga salita, magsalita at kumilos, gawin ang iyong tungkulin, maglingkod sa Diyos, makisama sa iba at iba pa ng pawang ayon sa kanyang mga salita. Kapag talagang namumuhay ka ayon sa kanyang mga salita at nararamdaman mo ang masisidhing layunin ng Diyos at kaya mong tunay na magmahal at magpasakop sa Diyos, kung gayon, ang mga karumihan sa iyo ay mas kaunti at ang pagiging kaibig-ibig at diwa ng Diyos na iyong nararamdaman ay tunay. Kapag nahaharap ang mga tao sa pagdidisiplina at pagpupungos, nagkakaroon sila ng mga kuro-kuro, reklamo, at maling pagkaunawa tungkol sa Diyos. Kapag lumilitaw ang mga ito, biglang nararamdaman ng mga tao na walang konsiderasyon ang Diyos, na parang hindi siya kasing kaibig-ibig gaya ng inaakala nila. Sinasabi ng lahat na kaibig-ibig ang Diyos, pero bakit hindi ko ito maramdaman? Kung talagang kaibig-ibig ang Diyos, dapat niya akong pagpalain at aluin. Kapag magkakamali na ako, dapat niya akong bigyan ng babala sa halip na hayaan akong mapahiya o magkamali. Dapat niyang gawin ang mga bagay na ito bago ako magkamali, na pinipigilan akong magkamali o tumahak sa maling landas. Bumabagabag ang mga gayong kuro-kuro at pag-iisip sa isipan ng mga tao kapag nahaharap sila sa mga paghihirap. Sa panahong ito, hindi na gaanong bukas ang paraan ng pagsasalita at pagkilos ng mga tao. Kapag nahaharap ang mga tao sa pagpupungos, kapag nahaharap sila sa mga paghihirap, lumalala ang kanilang lagay ng loob. Nagsisimula nilang maramdaman na hindi sila gaanong mahal ng Diyos o hindi na rin sila gaanong tinatrato ng may biyaya, na hindi sila masyadong pinapaboran. Iniisip nila, kung hindi ako mahal ng Diyos, bakit ko siya dapat mahalin? Hindi ko rin mamahalin ang Diyos. Dati, sa kanilang mga pakikipag-usap sa Diyos, anuman ang tinatanong ng Diyos, sumasagot sila, napakaaktibo nila. Palagi nilang gustong magbahagi ng higit pa, hindi sila kailanman nauubusan ng sasabihin. Nais nilang ipahayag at iparating ang lahat ng nasa kanilang puso. Hinihiling nilang maging kapalagayang loob ng Diyos. Pero kapag nahaharap sila sa pagpupungos, nararamdaman nila na hindi na masyadong kaibig-ibig ang Diyos, na hindi sila gaanong mahal ng Diyos, at ayaw na rin nilang mahalin ang Diyos. Kapag may tinatanong ang Diyos, sumasagot lang sila ng maiksi at pabasta-basta. Paisa-isang salita lang ang tugon nila. Kapag tinatanong ng Diyos, kumusta ang pagtupad mo sa iyong mga tungkulin nitong mga nakaraang araw? Sumasagot sila, ayos lang. Mayroon ka bang mga suliranin? Minsan, kaya mo bang makipagtulungan ng matiwasay sa mga kapatid? Sa kanilang isipan, iniisip nila, ni hindi ko nga maalagaan ang sarili ko, paano pa ako makikipagtulungan ng matiwasay sa iba? Mayroon ka bang kahinaan? Ayos lang ako. Ayaw na nilang magsalita pa.
nagpapakita ng ganap na negatibo, mareklamong saloobin. Pinanghihinaan at nasisiraan ng loob ang kanilang buong pagkatao, puno ng mga hinaing at pakiramdam ng pagkaagrabyado, ayaw magsalita ng higit pa kaysa sa kailangan. Bakit ganito? Dahil hindi maganda ang kanilang lagay ng loob ngayon, medyo nasisiraan sila ng loob sa kanilang kalagayan at wala silang gana na makipag-usap kanino man. Kapag tinanong sila, "Nakapagdasal ka ba kamakailan?" Sumasagot sila, "Ganoon pa rin naman ang mga dasal ko." Ang iyong kalagayan ay hindi maganda kamakailan. Hinahanap mo ba ang katotohanan kapag nahaharap sa mga suliranin? Nauunawaan ko ang lahat. Hindi ko lang kayang maging positibo. Nagkaroon ka ng mga maling pagkaunawa tungkol sa Diyos. Nakikita mo ba kung saan nagmumula ang problema mo? Anong mga tiwaling disposisyon ang pumipigil sa iyo na lumapit sa Diyos? Anong nagsasanhi sa iyong maging napaka-negatibo na hindi mo man lang gustong lumapit sa Diyos para magdasal? Hindi ko alam. Anong klaseng saloobin ito? Negatibo at nakikipaghidwaan. Tama. Walang bahid ng pagpapasakop, kundi puno sila ng mga pagrereklamo at hinaing. Sa kanilang espiritual at mental na mundo, nakikita nila ang Diyos na katulad ng larawan ng isang Buddha o Bodhisattva na inilalarawan ng mga tao. Ano man ang gawin ng mga tao o kung paano sila namumuhay, hindi kailanman nagsasalita ang mga Buddha o Bodhisattva na iyon. Nagpapasakop lamang ang mga ito sa mga manipulasyon ng mga tao. Naniniwala sila na hindi sila dapat pungusan ng Diyos at lalong hindi sila dapat pinsalain. Anumang mali ang kanilang gawin, dapat na aluin lang sila ng Diyos, hindi pungusan, ilantad o ibunyag, at lalong hindi sila dapat disiplinahin. Gusto nilang manampalataya sa Diyos at gawin ang kanilang tungkulin ayon sa kanilang mga sariling lagay ng loob at disposisyon. Ginagawa ang gusto nila, inaakalang anuman ang gawin nila, dapat masiyahan, magalak at tumanggap ang Diyos. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa kagustuhan nila. Hindi kumikilos ang Diyos sa ganitong paraan. Pagkatapos ay iniisip ng mga tao, kung hindi siya kumikilos ayon sa aking inaakala, Diyos pa rin ba siya? Karapat-dapat pa rin ba siya sa aking pamumuhunan, pagugol at pagsasakripisyo? Kung hindi, magiging kahangalan ang pag-aalay ng aking sinserong puso, hindi ba? Kaya, kapag dumating na ang oras para sa pagpupungos, ang unang tugon ng mga tao mula sa pananaw ng isang nilikha ay hindi makinig sa sinasabi ng Diyos o sa kanyang mga hinihingi, ni sa mga problema, kalagayan o disposisyon ng tao na inilalantad ng Diyos, ni kung paano dapat tanggapin, ituring ang mga bagay na ito o magpasakop dito. Wala sa isip ng tao ang gayong mga bagay. Gaano man magsalita ang Diyos sa mga tao o paano man niya sila ginagabayan, kung ang kanyang tono o paraan ng pagsasalita ay walang pagsasaalang-alang, kung hindi isinasaalang-alang ang kanilang mga lagay ng loob, pagpapahalaga sa sarili at kahinaan, nagkakaroon ng mga kuro-kuro ang mga tao at ayaw nilang ituring ang Diyos bilang Diyos, ni ayaw nilang maging mga nilikha. Ang pinakamalaking problema rito
ay nakapag naghahatid ang Diyos ng masasayang sandali, binibigyang daan ang lahat ng bagay na umayon sa kagustuhan ng mga tao, nagiging handa silang kumilos bilang mga nilikha. Ngunit kapag nagbigay ng paghihirap ang Diyos upang disiplinahin at ibunyag ang mga tao, upang matuto sila ng aral at hayaan silang maunawaan ang katotohanan at malaman ang kanyang layunin, sa ganitong mga pagkakataon, tinatalikuran siya kaagad ng mga tao at hindi na nila nais na maging mga nilikha. Kapag ayaw nang maging nilikha ng isang tao, kung gayon, mula sa pananaw na iyon at sa posisyong iyon, magagawa ba nilang magpasakop sa Diyos? Magagawa ba nilang tanggapin ang pagkakakilanlan at diwa ng Diyos? Hindi nila iyon magagawa. Kapag ang masasaya, mabubuting kalagayan at masisiglang panahon, ang mga panahong iyon kung kailan gusto ng mga tao na maging kapalagayang loob ng Diyos, ay naging mga panahon kung kailan gusto ng mga tao na talikuran siya sa harap ng pagpupungos sa mga kapaligirang inihanda ng Diyos. Napakalaking pagbabago nito. Ano ba talaga ang totoo tungkol sa bagay na ito? Ano ang dapat malaman ng mga tao? Hindi ba dapat malaman ng isang tao kung anong uri ng saloobin ang dapat niyang taglayin para sa Diyos bilang isang nilikha? Anong mga prinsipyo ang kailangang masunod? Bilang isang tao, isang tiwaling tao, anong pananaw at posisyon ang dapat taglayin ng tao sa lahat ng bagay na ibinibigay ng Diyos sa tao at sa mga kapaligirang inihahanda niya? Ano ang dapat maging saloobin ng mga tao sa pagpupungos ng Diyos sa kanila? Paano nila ito dapat tratuhin? Hindi ba't dapat pagnilayan ng mga tao ang gayong mga bagay? Dapat pagnilay-nilayan at pagbulay-bulayan ng mga tao ang tungkol sa ganitong mga bagay. Kailanman at paano man tinatrato ng isang tao ang Diyos, ang pagkakakilanlan ng tao, sa katunayan, ay hindi nagbabago. Ang mga tao ay mamamalaging mga nilikha. Kung ayaw mo talaga sa iyong katayuan bilang isang nilikha, nangangahulugan iyan na mapaghimagsik ka at malayong baguhin mo ang iyong disposisyon. Malayong magkaroon ka ng takot sa Diyos at umiwas sa kasamaan. Kung lubos mo namang tanggap ang iyong lugar bilang isang nilikha, anong uri ng saloobin ang dapat mong taglayin para sa Diyos? Pagpapasakop ng walang kondisyon. Kahit papaano, dapat mong taglayin ang bagay na ito. Pagpapasakop ng walang kondisyon. Ang ibig sabihin niyan, sa anumang oras, ang ginagawa ng Diyos ay hindi kailanman mali. Ang mga tao lang ang nagkakamali. Anumang kapaligiran ang sumulpot, lalo na sa harap ng paghihirap, at lalo na kapag ibinubunyag o inilalantad ng Diyos ang mga tao, ang unang dapat gawin ng tao ay humarap sa Diyos upang pagnilayan ang kanyang sarili, suriin ang kanyang mga salita at gawa at ang kanyang tiwaling disposisyon, sa halip na suriin, aralin, at husgahan kung tama ba o mali ang mga salita at kilos ng Diyos. Kung mananatili ka sa tama mong posisyon, dapat mo mismong malaman kung ano talaga ang dapat na ginagawa mo. Ang mga tao ay may tiwaling disposisyon at hindi nila nauunawaan ang katotohanan. Hindi ito isang malaking problema. Ngunit kapag may tiwaling disposisyon ang mga tao at hindi nila nauunawaan ang katotohanan, subalit hindi pa rin nila hinahanap ang katotohanan, mayroon na sila ngayong malaking problema. Mayroon kang tiwaling disposisyon,
at hindi mo nauunawaan ang katotohanan at maaaring husgahan mo ang Diyos ng arbitraryo. Maaaring tratuhin mo siya at makipag-ugnayan ka pa rin sa Kanya ayon sa dikta ng iyong lagay ng loob, mga kagustuhan at emosyon. Ngunit kung hindi mo hinahanap at isinasagawa ang katotohanan, hindi magiging gayon kadali ang mga bagay-bagay. Hindi lamang na hindi mo magagawang magpasakop sa Diyos, kundi maaaring maging mali rin ang pagkaunawa mo at magreklamo ka tungkol sa Kanya. Kundinahin mo siya, salungatin siya, at kagalitan at tanggihan pa siya sa puso mo na sinasabing hindi siya matuwid, na hindi lahat ng ginagawa niya ay talagang tama. Hindi ba't mapanganib na maaari ka pang magdulot ng gayong mga bagay? Lubhang mapanganib ito. Ang hindi paghahanap sa katotohanan ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kanilang buhay. At maaari itong mangyari anumang oras at saan mang lugar. Gaano man nag-uumapaw sa tuwa ang iyong mga emosyon, determinasyon, mga pagnanais o adhikain sa ngayon, at gaano mo man kamahal ang Diyos sa puso mo sa sandaling ito, lahat ng ito ay pansamantala lamang. Parang kapag nagkakasal ang isang pastor at tinatanong niya ang parehong partido, tinatanggap mo ba siya bilang iyong asawa? Sa sakit at sa kalusugan, sa sakuna, sa kahirapan, at iba pa, handa ka bang makasama siya sa buong buhay mo? Ang parehong partido nang may luha sa kanilang mga mata at puso na puno ng emosyon, ay nangangakong iaalay ang kanilang buhay sa isa't isa at inaako ang panghabang buhay na responsibilidad para sa isa't isa. Ano ang mga taimtim na pangakong ito sa sandaling iyon? Mga panandali ang emosyon at kahilingan lamang ng mga tao ang mga ito. Pero talaga bang taglay ng parehong partido ang gayong integridad? Talaga bang taglay nila ang gayong pagkatao? Walang nakakaalam. Mabubunyag ang katotohanan sa loob ng 10, 20, o 30 taon. Nagdidiborsyo ang ilang mag-asawa pagkatapos ng 3 hanggang 5 taon. Ang iba ay pagkatapos ng 10 taon. At ang iba pa, pagkatapos ng 30 taon, ay basta-basta na lamang naghihiwalay. Saan na napunta ang kanilang mga naunang kahilingan? Ano ang nangyari sa kanilang mga taimtim na pangako? Matagal nang itinapon ang mga ito sa malayong ibayo. Ano ang papel ng mga taimtim na pangakong ito? Wala. Mga kahilingan lamang ang mga ito, mga panandali ang emosyon. Hindi nagtatakda ng anuman ang mga emosyon at kahilingan. Ano ang hinihingi para tunay na magsama ng habang buhay ang mag-asawa para magkasamang tumanda? Sa ideal na pagsasalita, sa pinakamababa, ang bawat isa ay kailangang magkaroon ng integridad at matuwid na karakter. Sa mas konkretong pagsasalita, sa kanilang buhay, marami silang bagay na makakaharap, malalaki at maliliit, magaganda at hindi magaganda, mga paghihirap, mga kabiguan, mga suliranin. Karamihan sa mga bagay na ito ay hindi ayon sa ninanais. Hinihingi nito sa parehong partido na magkaroon ng tunay na pagpaparaya, pagpapasensya, pagmamahal, konsiderasyon, malasakit, at iba pang medyo positibong bagay sa pagkatao para suportahan ang isa't isa hanggang sa dulo ng daan. Kung wala ang mga katangiang ito, at umaasa lamang sila sa mga pangako at sa mga adhikain, kahilingan,
at pantasya noong ikinasal sila, tiyak na hindi sila makararating sa dulo. Ganito rin pagdating sa pananampalataya sa Diyos. Kung hindi hinahanap ng isang tao ang katotohanan, bagkus ay umaasa lamang siya sa kaunting sigasig at kahilingan, tiyak na hindi siya makakapanindigan at siguradong hindi niya magagawang sundan ang Diyos hanggang sa wakas.